Bago tayo magsimula sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kuya Ken Takutan at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwentong nakakakilabot na i-upload namin. Freshman ako noong 2013 nang pinag-dorm ako ng mga magulang ko dahil sobrang layo ng bahay namin. Nasa loob mismo ng campus ang dormitory at kahit all boys iyon, ayos lang. Mas madali ang biyahe, mas matipid sa oras. Pero ang hindi ko inakala na ang simpleng paglipat ko ng kwarto ay magiging simula ng isang bangungot na tatagal ng halos isang taon. Second semester noon, nang lumipat ako ng bagong kwarto dahil hindi ko kasundo ang mga dati kong roommates. Tatlo kami sa room 3, ako, si Paulo at si Jeric. Magkakatabi ang mga kama namin sa kwartong, mga 25 square meters lang. Sa una okay naman ang lahat. Masaya kami, tahimik, at may kanya-kanyang trip. Pero unti-unti, napansin ko ang mga kakaibang nangyayari. Gabi-gabi, nagigising akong hindi makagalaw. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Sabi nila sleep paralysis lang daw yun. Pero bakit parang laging may babae nakatayo sa paanan ng kama ko? Hindi ko nalang pinapansin, baka stress lang. Pero nang sumunod na gabi, habang naliligo ako, may narinig akong sit-sit. Psst! Psst! Akala ko si Jeric, pero paglabas ko, tulog naman siya at si Paulo wala pa kasi may duty pa sa organization nila. Doon ako unang kinabahan. Simula noon sunod-sunod ang kakaibang pangyayari. May mga insektong biglang sumusulpot kahit malinis ang paligid. Minsan, habang nag-aaral ako mag-isa, may naririnig akong mahinang tawa ng babae mula sa cabinet. Akala ko imahinasyon lang, pero minsan, sa salamin ng cabinet, may dumadaan na anino. Mabilis, pero malinaw. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakayuko. Pinilit kong wag isipin ito hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan, ang Dota Night. 5 kami magkakaibigan at nagpasya kaming maglaro hanggang madaling araw. Lahat naka-headphones, nakatutok sa laro. Masaya, tawanan at trash talk. Hanggang biglang sumabog lahat ng ilaw. Sabay-sabay na namatay ang mga PC namin. Walang kuryente, pero sa hallway, bukas pa rin ang mga emergency light. Tahimik. Tumingin kami sa isa't isa. Walang nagsasalita. At doon namin narinig ang isang malamig, mahina, pero malinaw na boses ng babae. Hello po. Walang gumalaw. Lahat kami nakatunganga, nakikinig. 3:00 ng umaga iyon at ayon sa logbook ng guard, kami lang ang tao sa buong building. Simula noon hindi na ako mapakali. Gabi-gabi ako nagigising sa parehong bangungot. Nakasleep paralysis ako at sa panaginip o realidad, hindi ko na alam pero lagi ko siyang nakikita. Yung babaeng mahaba ang buhok, nangingitim ang leeg at nanlilisik ang mga mata habang sinasakal ako. Paulit-ulit. Halos gabi-gabi. Isang gabi, nagising ako sa kakaibang tunog. Si Jeric nakaupo sa kama niya, nakatingin sa kisame at parang may sinasabi siya. Akala ko nung una, naglalakad lang sa panaginip, pero nang lapitan ko siya, narinig ko nagsasalita siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang Latin. Ex mortis invoco. Parang ganoon. Pero ang nakapagtataka, hindi marunong mag-Latin si Jeric. Kinabukasan tinanong ko siya pero wala siyang maalala. Ang mas nakakilabot pa, may mga marka sa leeg niya, parang mga marka ng daliri. Kinabahan ako. Nang sumunod na gabi, habang pinagmamasdan ko siya, may naramdaman akong tumapik sa likod ko. Sa kanan ko naroroon ang refrigerator, sa kaliwa naman si Jeric. Dapat walang ibang tao. Napalingon ako. Walang laman ang likod ko. Pero ramdam ko ang lamig, parang hininga ng tao. Hindi ako makatulog pagkatapos noon. Kinabukasan, kinausap ko ang isa sa mga pinakamatagal ng dormer, si Kuya Aig. Doon ko nalaman ang totoo. Dati raw girls dormitory ang building na iyon at ang mismong kwarto namin, room 3, ay may trahedya. Noon daw may isang estudyante na babae na nagpakamatay sa kwartong iyon. Nagbigti raw gamit ang sinturon sa mismong poste kung saan nakatayo ang kama ko ngayon. Ayon kay Kuya Aig, pinuli raw siya ng sobra ng mga kaklase niya at bago siya nagpakamatay,
Isinulat niya sa loob ng cabinet ang mga pangalan ng mga nambuli sa kanya. Kinabahan ako, pero pagsapit ng gabi, kinuha ko ang flashlight at sinilip ko ang loob ng cabinet. Sa pinakaloob, may mga nakasulat pa. Puro mga lumang marka, parang sinulit na nilagyan ng tinta. Pero may nabasa akong isa. Hindi pa tapos ang laro. Kinabukasan, lumipat ako ng kwarto. Ayoko na, hindi ko na kaya. Hindi ko rin sinabi sa admin ang buong detalye, baka sabihin baliw ako. Pero bago ako lumipat, pinabless ko muna ang bagong kwarto. Simula noon tahimik na ang mga gabi ko. Wala nang sleep paralysis, wala nang mga boses, wala nang anino. Pero minsan, kapag dumadalaw ako sa dating dorm ko, nadadaan ako sa tapat ng room 3. Lagi kong naririnig mula sa loob. Mahina, halos pabulong. Hello po. At minsan, sa tuwing naglalaro ako ng Dota mag-isa, sa dead hours ng gabi, biglang namamatay ang laptop ko. Sa headset ko, may maririnig akong pamilyar na boses ng babae, pabulong, parang nangaasar. Dota pa more. Nangyari ito nung grade school ako. Mga panahong mas gusto ko pa maglaro kaysa mag-aral. Pero mahilig ako mag-volunteer sa klase. Isa ako sa mga bida-bida. Yung tipo ng estudyanteng laging gustong mapansin ng teacher. Hindi ko alam na dahil sa kabaitan kong iyon, mapapahamak pala ako. Sa school namin sa Davao, medyo luma na yung gusali at may mga bahagi pa ng koridor na amoy pintura kahit wala naman nagre-repaint. At sa ilalim ng hagdan, may storage room na laging nakakandado pero madalas may naririnig daw silang kaluskos mula sa loob. Sanay na kami sa mga ganoong kwento pero ang pinakakilalang alamat sa amin yung tungkol sa mga doble ng mga guro. Sabi ng mga janitor, may ilang pagkakataon daw na nakikita nila ang parehong guro sa magkaibang lugar. Minsan daw, si Teacher Mila nakita sa kantin, sabay biglang dumating sa faculty room na galing pa sa kabilang building. May isa pang kwento na may narinig daw na boses ng principal habang nasa labas pa raw siya ng campus. Wala akong paki doon hanggang sa isang araw. Ako mismo ang nakakita. Isang hapon pagkatapos ng math class, tinawag ako ni Teacher Grace. Siya yung terror namin. Laging nakataas ang kilay at kahit magkamali ka lang ng upo, may kasunod agad na sigaw. Pakidala nga tong folder sa faculty room. Iwan mo lang doon sa round table. Agad akong tumango kasi gusto kong ipakita na masipag ako. Nasa second floor ang classroom namin, habang nasa first floor naman ang faculty room. Habang pababa ako, napansin kong kakaiba ang katahimikan ng hallway. Wala ni isang tao kahit janitor. Ramdam ko ang tunog ng electric fan sa dulo at mga alingas-ngas na mga dahon sa labas ng bintana. Pagdating ko sa faculty room, sobrang dilim. Sarado ang mga kortina at patay ang ilaw. Siguro nasa klase pa silang lahat, sabi ko sa sarili ko. Pero gusto ko magpaalam kahit wala namang tao doon. Kaya binuksan ko ang pinto at tinindot ang switch. Nagulat ako, may tao pala sa loob. Nasa harap ng mesa si Teacher Grace, nakaupo. Nakayuko at may hawak na ballpen. Parang may sinusulat. Hindi ko makita ang mukha niya kasi natatakpan ng buhok. Pero alam kong siya yun. Pamilyar sa akin yung clip sa buhok niya, yung kulay gold na butterfly. Medyo na-awkward ako. Teacher Grace, iwan ko lang po yung folder. Tahimik lang siya, walang kibo. Teacher Grace? Ulit ko. Medyo nilakasan ko ang boses ko. Wala pa rin siyang sagot. Ang weird. Pero naisip ko na baka galit siya o pagod lang. Kaya nilapag ko na lang yung folder sa mesa. Pagkatapos, bago ako lumabas, binuksan ko ulit ang ilaw sa gilid. Ayoko kasing bastusin siya na iwanang madilim. Pero bago ko isinaka ang pinto, napansin kong parang gumagalaw ang ulo niya. Dahan-dahan, tumagilid, parang sumusunod sa akin ang tingin. Napatakbo ako paakyat ng hagdan. Pag-akyat ko sa second floor, sinalubong ako ni Teacher Grace. Buhay na buhay pa. Nakangiti pa nga sa akin. Oh, nailagay mo na ba yung folder? Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Ha? Pero, kakakita ko lang po sa inyo sa faculty room. Umiling siya. Kanina pa ako dito anak. Napatingin ako sa paligid. Lahat ng kaklase ko nakatingin na rin. Seryoso po ma'am. Nandoon po kayo. Nakaupo kayo sa mesa nyo. Sabi ko.
Nagbago ang ekspresyon niya. Laging malamig ang tingin. Tahimik ako pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ako nagkakamali. Kinagabihan hindi ako makatulog. Pilit kong iniisip kung paano nangyari yun. Nakaakyat ba agad siya? Pero imposibleng mangyari yun. Walang ibang daan palabas ng faculty room kundi yung pintong dinaanan ko. At kung totoong siya yung nakita ko, sino yung kasama ko sa loob? Ilang araw ang lumipas. Kumalat ang kwento. Sabi ng mga kaklase ko, narinig daw nila si Teacher Grace na umiiyak mag-isa sa faculty room kinagabihan kahit wala namang tao sa campus. Ang janitor daw, may narinig daw siyang mga yapak sa loob kahit nakalak lahat ng pinto. Hanggang sa isang hapon, may isa na namang estudyante, si Liza, kaklase ko. Sinabi niyang nakita niya ang librarian sa likod ng pinto ng library. Pero nang lumingon siya, naroon din si ma'am sa labas, kausap ang isang teacher. Unti-unti nagkaroon ng takot sa buong campus tuwing magbubukas ng ilaw sa faculty room o sa storage room. Parang may nakatitig sa amin. Isang linggo matapos yung insidente, may pinatawag ulit na meeting sa faculty room. Dahil ako yung class representative, ako ang naatasang magdala ng listahan ng attendees. Takot na takot akong bumaba pero pinilit ko. Pagbukas ko ng pinto, maliwanag na ang faculty room. May 3 teacher na nandoon. Pero nang lumingon ako sa bandang likod, nakita ko ang mesa ni Teacher Grace. Bukas yung drawer at sa loob may isang lumang ID. Kinuha ko. Yung ID medyo luma na, medyo kupas na, pero malinaw pa ang pangalan. Grace Villamor, faculty member, 1998. Nang itaas ko ang tingin ko, naroon si Teacher Grace sa likod ko. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Malamig ang boses. "Ma'am, may ID po sa drawer niyo." Nang makita niya ito, namutla siya. "Saan mo nakuha yan?" sabi ng isang teacher. "Grace, yan ba yung dating teacher na nabalitaang?" Pero hindi niya tinapos. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na gustong makinig pa ang kasunod. Kinabukasan sarado ang faculty room. May mga gwardiya sa labas. Sabi ng mga janitor, nagpa-bless daw ang principal. Wala na si Teacher Grace. Bigla raw nag-file ng indefinite leave. Lumipas ang mga taon. Graduate na ako. Pero tuwing dumadaan ako sa lumang gusali, hindi ko maiwasang balikan yung mga araw na yun. Minsan, pumunta ako pakabisitahin yung dating classroom. Nandoon pa rin ang lumang ground table. May nakasabit pa rin lumang ID case sa ilalim ng drawer. Parang niluma ng panahon. At sa labas ng bintana ng faculty room, sa salamin, may nakita kong refleksyon. Isang babaeng may clip na butterfly sa buhok, nakaupo, nakatungo, nakangiti. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko si Teacher Grace, isang tanong lang ang bumabalik sa isip ko. Kung hindi siya yung nasa faculty room noon, sino yung nakaupo roon? Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.